Asenso Pilipino. Hello mga ka-asenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang inyong kaagapay sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino. Alam niyo ba na may pera sa tuyo at tinapa? Isang bataenya ang nagsimula lang sa pangungutang para makabenta ng isda. Pero ngayon, asensado na. Sino ba naman ang mag-aakala na ang produkto na binibenta sa pangbangketa noon, ngayon, kilala na sa buong Pilipinas? Let's welcome sa DTI Asenso Pilipino ang owner ng Amanda's Marine Products, si Amanda Batad. Hello, Amanda. Hello po. At nice to meet you again dahil ilang taon na napuntahan talaga kita sa Bataan. Yes po. Oo. Unang-una, mula nang binisita kita noon, ano na ang inilaki ng negosyo mo ngayon? Ngayon, nag-start na ako mag-export sa Canada, sa ibang parte ng Middle East. Then, makarating na, yung mga ibang resellers na kumukuha dito nationwide, marami na rin kumukuha sa akin, nag-rebranding ng product ko. So, ngayon exporter ka na, Amanda. Yes. Pero nung nagsisimula ka, hindi ganun kadali. 3,000 piso lang ang puhunan mo noon. Yes po. Yung tiwala ng mga tao sa akin, yung mga supplier ko, talagang tinapat ko sila na wala akong puhunan. Kung pwede kukuha ko na isda, after mabenta ko, babayaran ko. Yun. Tapos yung through promotions na rin ng DTI. DTI baby ako. Talaga nag-start ako DTI. Sila yung first agency na tumulong sa akin para magkaroon ako ng Amanda's. Kasi without DTI talagang wala Amanda's. Inintroduce nila ako sa mga ibang government agencies. Sila talagang doon ako nagsimula. Pero balikan natin ang kwento mo, no? Itong 3,000 piso na ito, hindi to madali noon para buuin mo yon. Ano ang ginawa mo doon at saan mo nakuha yon? Noong una kasi, nung after my graduation sa college, nag-start mo na government employee ako for 1 week. Sabi ko, parang ang tagal ng pera. Ang kinsenas katapusan, Diyos ko, kailangan ko magbayad dahil nga study no pay later ako that time, nung college ako. So sabi ko, why not na, yan ang marami sa amin dito sa lugar namin, since tabing dagat kami. Ito na rin nakagistang kong trabaho na magulang ko, nagtitinda siya sa palengke. Sabi ko, ito na lang gawin kong business. That time, syempre, wala pa akong puhunan. Pinahiram ako ng 3,000 ng tsahin ko para makapag-start ako. Backyard business, siyempre, una-una, wala pa akong pagawaan. Umaangkat-langkat lang ako sa mga kamag-anak ko na nagbebenta ng tinapa. Then sabi ko, parang hirap makapag-compete sa mga competitor mo kung hindi ka ang sariling gumagawa. So nagtry akong, nagsimula ako sa isang maliit, tabing bahay namin, pag umuusok, amoy, pati damit mo umuusok. Then, nung nag-ano na ako sa palengke, naghahanap at that time, yung DTI naghahanap ng mga participants sa mga trainings. Tapos sabi nung kapitan namin, eto siya, pwede siya. So, umattend ako. Ngayon, siyempre, kung medyo nag-usap-usap, kwento-kwento, then nakita nila na may potential. Sabi niya, why not tulungan ako? Sinama nila ako sa mga trainings. Una mo na trainings dito, trainings doon. Hanggang sa napudpud ako na doon sa kaka-training na binibigay ni DTI. Tapos, yun, doon ako nag-start, na-legalize yung, kasi dati wala akong permit, walang anuman na dokumento na kailangan which kailangan na ibang buyers. So silang tumulong sa akin para ma-register ako, tinintroduce ako sa ibang government agencies, then the rest is history. So, ang maganda sa kwento mo, Amanda, simula pa lang ng negosyo mo, DTI na Yes. ang tumutulong sa'yo. Pero bago dumating ang DTI, may 3,000 piso ka. Ang hirap nun. 'Di ba? Ang hirap nun. Naisip mo, tinapa at tuyo dahil nakatira kayo sa tabing dagat. Yes, oo. Pero hindi naman ibig sabihin nakikita ka doon. So, ano ang challenges noon? Kasi nung nagtitinapa na ako, siyempre maraming mga ibang mga natatapon
Kasi di may makikita ka na minsan yung isda, putol-putol na ganyan. So out of that mga reject ko, naggawa ko ng ibang produkto pa. Ano para yun? walang matapon. Oo. Yung mga bottled ko. Oo, so binattle mo. Binabattled Okay. ko para naman ma-maximize ko yung mga ibang mga hindi na po pwede i-market kasi ibang mga namimili, ay ayoko niyang butasan tiyan, okay, ayoko niyang putol, gano'n. So, yun ang ginawa ko. Nag-isip ako, nag-innovate ako ng mga ibang produkto na pwedeng ipandagdag ko para ako sa income at saka yung mga losses mabawasan. At bilang isang ina, dapat ikwento natin, no, para gawin ang tinapa o tuyo. Hindi lang yun basta bibili ka ng isda, tapos yun na. Ano ang proseso na ginawa mo mano-mano? Nag-start ako kami muna dalawang mag-asawa, then nag-hire ako ng dalawa. Kami muna, 4 kami na pakyaw ko, luto namin, benta ko. So, niluluto mo araw-araw? Yes, oo. Kami Okay, mismo pero may direct. pausok pa. May pausok talaga. Kaya basta yun sa parting yon, yung pagpapausok tsaka yung paglalaga, ibang tao, 2 tao sila. Then kami na lang yung nag-iisa, naghahalay-hay, para wala na labor kasi pag magle-labor pa kami sa liit ng puhunan ko, wala na akong pambahid sa labor. So kami na lang. Then unti-unti, yung through, sinama nila ako sa trade fair na. Kasi meron na akong permit eh. So pwede na ako. Sinama nila ako sa mga trade fairs. Yan. Doon ko nakilala ang mga buyers through them. Kasi siyempre, di ba, mas mabili ang calling card tsaka mga free taste. Nung natikman nila, ang kagandahan sa akin, hindi ako naghanap ng buyers. Silang humanap sa akin. Talagang pinuntahan nila ako dahil nga natikman nila. So yun, doon nag-start na hanggang sa lumaki na yung market ko through DTI sa So, ang 3,000 piso mong puhunan sa una mong benta, magkano ang kinita mo? Nung una kasi, 2 kami ng pinsan ko kasi siyempre yung umpisa ko. Sa loob ng 1 week, ang kinita lang namin is tig 700. Sabi no, isang linggo, tig 700 lang, parang umayaw na agad siya. So sabi ko, hindi, total, dalaga pa ako that time eh. Sabi ko, wala namang masama kung ito lang kita mo. At least nakaraos yung 1 week na hindi ako umasa sa magulang ko. At least may pera pa ako, 700. So, yun, nagtuloy-tuloy pa rin ako. Doon nga na-meet ko yung DTI. Natinuruan ako paano sa costing. Akala ko noon, magdagdag ako ng 5 pesos per kilo, okay na. Yung pala hindi. Maraming mga dapat na sundin mo para sa costing doon. Tapos, siyempre, para maging social, kailangan mayroong branding. Yun, tinuruan ni rin ako. Through seminars, lahat yan seminars. Kasi wala pang KMM noon eh. That time kami di talagang through seminars lang. Doon ko natutuan yung packaging, costing, marketing, lahat na. At mamaya pag-uusapan natin ang papel ng DTI, no? Pero nung sinimulan mo ang negosyong ito, paano nagbago ang buhay ng pamilya ninyo? Medyo nakaipon-ipon na. Kasi parang naging challenge din sa akin yung Kasi first time ko umattend ng trade fair, na yun nga, sinama ako ng DTI sa Likhanan Central Luzon. Parang naging challenge sa akin yung sabi ng mga dumadaang mga media. Kunan ko ng picture-picture. Tapos nilaktawan nila sa akin kasi pagkain doon ng katulong. Doon nung narinig ko, parang naging challenge sa akin yun. Sabi ko, itong pagkain pero hindi ko tinake against sa kanila. Parang nag-serve as challenge sa akin na itong pagkain ng katulong na ito ang magbibigay sa amin ng Hindi lang para sa akin, even sa community namin, nakilala yung pagpaprocess namin ng tinapa. Although marami nagpaprocess doon sa amin, pero hindi masyadong kilala. Diyan lang, sa Balanga, within Bataan. Then, nung masala ako, na ilabas ko yung paninda namin, na i-market ko sa iba, outside Bataan. Pero parang bakit ngayon ka teary-eyed? Naiiyak ka ngayon nung sinabi mong tinawag ito na pangkain ng katulong. Yes. Dito ka naiiyak. Yun nga, kasi parang, hello. Parang yun nga, naging challenge sa akin. Sabi ko, ito yung pagkain ng katulong na itong nag-akyat sa akin, kung nasaan ako man ngayon, yung pagkain ng katulong. At dito ko na, nagkaroon ako ng aking first million dito sa tinapa at tuyo. Yung first 1 million pesos mo. Yes, akala ko nung dahil yaman-yaman sa tinapa at tuyo. Yes. Wow. So isipin mo, Amanda, mula sa 3,000 pesos, milyonarya ka na. Hindi naman, konti lang.
So eto, una, napagtapos mo ang 3 mong anak. Yes, oo. Lahat sila graduate. At lahat sila na involved sa business namin. Naging family business na. Kanya-kanya na silang toka. Kasi it's about time na medyo masarap naman ng konti. Kasi lahat ng hirap kami na inako ko na noong that time. Pero I love your story. Isa kang success story. Yeah. Unang-una napuntahan kita, hirap ang buhay mo Yes, noon. nakita mo nung wala. Nakita ko yun, nagbibilad ka doon. Nagbibilad po siya, Tsaka-tsaka ko pa. Sabi ko, ako baka di na ako matandaan ni Ma'am Karen kasi ang tsaka-tsaka ko doon. Talaga itim-itim. ang mga words po ni Amanda, tsaka. Alam niya ang tsaka. 'Di ba? Pero ang natatandaan ko nung pinuntahan kita sa Bataan, ikaw mismo nakabilad. Yes. 'Di ba nakabilad ata yung Ano ako tinapa at talaga? tuyo noon eh. Ano ako, hands-on ako talaga. Hands-on Up to ka. now, hands-on So ako. you are a success story. Ikaw ang kwento na talagang pagporsigido ka. Yes. 'Di ba? Lalo na babae pa. At saka number one, na-enjoy ko. Oh. Hindi ko naisip yung nahirapan ako, napupuyat ako, hindi. Nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Siguro yun ang number one. Hindi lang yung kumikita ka ng pera, kailangan na-enjoy mo rin yung ginagawa mo para bagang secondary na. Although yung pera talaga importante, pero secondary na lang yun kasi na-enjoy ko eh. Kasi para yun na yung passion ko. Kasi simula't maliit pa ako, talaga nagbibenta na ako ng kung ano-ano para masustain ko yung pag-aaral ko. Hello mga ka-asenso! Nandito po tayo ngayon sa Bataan sa Amanda's Marine Products. Ngayon ituturo po namin sa inyo kung paano gawin yung masarap na tinapang bataan at masarap na bagoong. At yung ating mga gourmet battles na to ay isang dagdag na produkto namin dito sa Bataan. Tara mga ka-asenso, halina po kayo tingnan natin at panoorin kung paano gawin ang masarap na tinapa at mga bagoong dito sa Bataan. Dito naman po tayo sa tuyuan. Itong tuyo na to, binabad na namin to ng overnight. Then, pagdating ng sa early morning, iano na namin sila huhugasan, ready para ibilad natin. Ito yung salinas or tunsoy sa amin, kung tawagin sa amin tunsoy. Ibababad namin sila sa tubig at asin. Meron din siyang yellow para ma-maintain yung freshness ng isda. Dito lang po sa amin, sa lugar namin, sa mga fisher folks, yung mga local namin dito. Dinadala nila dito sa amin pagdating ng umaga. Then umaga, asna namin, tapos kinabukasan, ibibilad. Tapos din ito, yung paghuhugas ng isda, ibinababad namin muna siya sa tubig, medyo mga ilang minuto, para maalis yung konting alat. Ang sekreto po dito sa masarap na tuyo, kailangan hindi siya masyadong maalat. Kaya binababad namin muna sila ng mga ilang minuto, tsaka namin siya ibibilad. After natin galing dito, hugasan siya, lalagay namin to, iakit namin siya sa taas. Doon kami nagbibilad doon sa taas para maiwasan yung mga hayop, yung mga langaw na pwedeng dumampi dito sa mga isda. Ngayon, ibibilad natin siya ngayon dito sa cup. Kung tawagin namin to cupping, binibilad namin siya ng 1 araw at kalahati para siguradong tuyong-tuyo siya. Kaya nilagyan namin sila ng bubong. Kasi di ba, minsan may mga ibon-ibon na lumilipad-lipad. Minsan hindi maiwasan, baka magpupo sila para maiwasan natin yung makakontaminate yung aming tuyo. Ma-sure yung kalinisan at yung quality. Ngayon dito, ibibilad natin siya ng 1 araw at kalahati para tuyong-tuyo. Kasi yung iba, isang araw lang. Pero kami, binibilad namin to ng 1 araw at kalahati. Hanggang bukas pa to ng umaga. Marami kasi kaming food processor dito, fish processor dito sa lugar namin. Less than 100 kami rito. Kaya kung ano man ang dumating na isda, naghahati-hati lang kami. Sa ngayon, hindi kami makapag ng marami kasi nga, pakonti-konti lang ang huli ngayon. Mga ka-asenso, papakita po namin sa inyo kung paano ginagawa ang tinapa. After nang na-debone na po yung bangus, isa-isa po siyang ilalagay dito sa lalagyan ito. Itong bangus na ito po ay galing sa dagupan. Dumarating po sila sa amin madaling araw. Then ipaprocess namin, i-debone. After deboning, ito po, isa-isa po siyang inilalagay dito sa lalagyan natin, stainless na lalagyan. Ang unang pamantayan namin sa pagpili ng bangus, kailangan yung mata niya, syempre yung fresh. Parang kristal siya. Tapos yung balat niya dapat firm. Every other day, 200 to 300 kilos na bangus. Kasi hindi lang po ito tinatapa namin. Maraming klaseng isdang tinatapa namin. Meron kaming tilapia, tamban, galunggong, salinas.
kabasi. After po nating mailagay dito sa stainless, ilalagay po siya dito sa kumukulong tubig, mga 20 minutes, 10 to 20 minutes. Ang combination nito is salt and water lang. Dito po natin niluluto yung bangus. After natin mailagay sa stainless, dito natin ilalagay yung bangus sa kumukulong tubig at asin. After mga 10 to 20 minutes, ahanguin natin siya, i-drain. After ma-drain, ilalagay na naman natin siya ulit sa ibang lalagyan ready for smoking. For food safety, kailangan mga stainless na yung mga gawaan natin kasi nung araw, di ba, mga kawayan, mga drum, yung pinaglulutuan. Ngayon mahigpit na because of sa food and drugs, kailangan maging compliant tayo for food safety. After natin hanguin sa kumukulong tubig, i-drain natin ng konti para yung excess moisture niya. Then, isa-isa po namin ilalagay sa panibagong tray. Now, dito po tayo, dadalhin po ito sa ating smoking chamber. At dito po namin pinapapula yung isda. Kasi sa ibang lugar, ang ginagawa nila para mapapula nila yung isda, pinapahiran lang nila ng food color and mantika. Pero dito po sa Bataan, talagang natural color siya. Talagang it takes mga 20 minutes bago siya maging mapula. After 20 minutes, eto na po ang ating finished product. Yung bangus na tinapang masarap. Ito po siya. Ito yung ating bagong lutong bangus. Natural ang color niya, no food color. Ngayon mga ka-asenso, papakita ko naman sa inyo yung paggagawa ng masarap na bagoong. Ito sa lukuyan sinosorting nila yung bagoong na alamang para alisin yung mga shells, mga seaweeds, at yung mga isdang maliliit para hindi maisama doon sa ating bagoong. Ayan, katulad yan sila, mga naka-hairnet. Iniiwasan natin baka may malaglag na buhok, tapos mga naka-mask, dahil baka mamaya may magbahin o may para ni-ensure namin na yung quality and safety ng aming mga produkto bago namin i-serve sa market. Itong alamang na to, kinukuha lang namin dito yun sa amin kasi kami, malapit kami sa dagat. So, yung alamang namin is siguradong fresh kasi yung distance ng dagat hanggang dito sa amin, hanggang mga almost 30 minutes lang, nandito na yung sariwang alamang. Ngayon, dito po natin iluluto yung ating alamang. Kanina nakita natin, nilagay yung mga alamang. Ito po. Ito po yung alamang, ilalagay natin. Then, ito po yung ating asukal. At ito po yung ating suka. 3 hours po namin siyang niluluto. Ang capacity po nito is 300 kilos. Pag pinagsama-sama siya, 300 kilos siya. Yung alamang, asukal, vinegar. Per production po kasi is 300 kilos. 24 to 25 bucks na 24 bottles ang bawat isang box. Ito naman po yung aming packaging area. Dito po pinapak namin yung mga tinapa namin for distribution sa customers namin. Ito yung naka-styro. Meron kami naka-styro. Meron naman kami ding mga naka-vacuum packs. Usually kasi ito yung binibili para hindi mangamoy sa sasakyan. Lalo na pagdadalhin sa Amerika or sa ibang bansa, itong din ginagamit nilang vacuum pack. Dito usually, kung dito lang naman sa atin, naka-styro lang. Kanina, nakita natin paano yung pagsusorting, then sa cooking, then i-fill natin sa bote. After naman i-fill sa bote, lalagay namin sa steamer box, then ito na po yung final na outcome ng ating produkto. 3 hours ang cooking plus 1 hour sa steaming. Then ito na po yung ating finished product. 2 years ang ating lifespan. Kaya nga niluluto namin siya mabuti para yung shelf life niya is tumagal siya. Nandito na po tayo sa final step, yung pagli-label. Pero bago siya i-label, dumadaan siya sa inspection. Tignan natin, baka mamaya may naiwan pa mga shell. I-disregard mo yon kasi di pwede. Ito po yung aming ine-export sa Canada. Itong 200 plus na to, yung ginagawa nila ngayon, naka-schedule po siya sa May 18 for Canada. Last week, nag-deliver po kami ng 575 for Canada din po. Ito naman po yung aming mga bottled products. Yung nagde-label dito po yung nagde-label ng aming mga tuyo. Meron din kami mga bangus, meron kami smoke flakes, meron kaming sardines. Ito ngayon, ito yung dried herring.
Okay, at ngayon, exporter ka na, Amanda. Yes. I-describe mo lahat ito, no? Because isipin mo, itong Amandas ay unang-una, suki mo si Chris Aquino. Yes. Supplier ka na raw ngayon ng Chow Kings Since at 2010. Goldilocks. Congratulations. Paano mo nagawa yun? Paano ka naging supplier ng fast food? Yun, Malaki yun. Nambit nila, siguro, hindi ko rin din alam kasi napunta sila sa bahay, sa factory namin talaga sa Bataan. Sila mismo direct ang nagpunta. Ngayon, ano daw nila, natikman nila sa Mega Mall. Eh, pag Mega Mall naman, pag sinabi Mega Mall, likha ng Central Luzon yun. Ngayon, natikman nila. Tapos, nagmingi sila na, para nagpa-assist siya sa DTI region. From region, tinuro nila ako. Okay, Kasi yun. ito ang ilang produkto. Let's describe it. So, ang una mong produkto, ano yung Tinapa una? muna. Ito yun talaga. Ito muna siya, Oo. number one. Pero Ito nung muna. binibenta mo noon, ganito na itsura. Hindi, pa. Jaryo pa noon. O, di ba? Jaryo lang. Guys, from Jaryo to now. Anong Vacuum tawag pack dito sa na. pack? Naka-vacuum Vacuum pack. pack na. O, magkano ang ganito? Magkano ang 80, ganito? ano yan, bali 85. 85. Ay, half kilo yan, Oo. 170. So, sa 170 pesos, may kita ka na dito? Meron na. Wow. Okay. At eto naman, eto Yan. bibilin ko yan ha, eto. 235. 235, vacuum pack na din. At yung Pero ganito, yung mas malaki dyan, naging 245. ilan ang pinoproduce mo ng ganito? Ilan ang binibenta mo na? Depend kami sa sa PO, tsaka sa mga ano. Oo. So, on the average, let's say sa isang buwan, Ay, hindi ko maano eh. Oo. Kasi ito kasi para puro sa mga walk-in. Walk-in. Hindi ko, Oo. ito yung talagang, Okay. ano namin yung bagoong. so ang superstar mo Ina-export ko. dito, ano, Yung bagoong. bagoong, O ang bagoong mo, ilang bote ka na ngayon sa isang buwan? Thousands. Thousands. Yes. At magkano ang bagoong mo? Ito 110, ito 90. At ito tinulungan ka ng DTI. Yes, sa Right, packaging. in terms Oo, of packaging. Sila Alright. nag-design ng mga packaging. Okay, eto naman, meron ka ling milkfish. Ito naman At mga ano lang sardines. yan. Ito yung mga kumbaga sa bigla na lang sumulpot. Oo. Kasi galing pa ba tong Bataan, Yes, Amanda? oo. Okay. Kasi itong tuyo, nagtutuyo ako. Oo. Minsan may mga putol. Oo. Because sayang ang dami. Ginawa ko sa bote. Then yung Yun. galunggong, mga ano lang siya, yung mga butas ng tiyan, mga sayang naman. Sabi ko, ginawa ko na lang, pinahimay-himay ko, nilagay ko sa bote, tapos kaya nanganak yung smoke flakes. Wow! So, ngayon, ilang bansa na, Amanda? I have sa Canada, konti sa Australia, sa Japan, tsaka sa Dubai. Di na kita maabot. Nung nagpunta Iba ka? ka, wala pa yung isang Oo, building oo. doon. Hindi, Ngayon meron na, malaki na nabago. May building ka na ngayon. yung nag-expansion ako, meron ako isa Alam mo, doon. tuwang-tuwa ako. You are a success story. Sa tagal ko nang nagko-cover no, ng mga entrepreneur, ng mga negosyo, it's so encouraging to see someone like you. At ililang building, meron ka ng komisari. Meron konti. Naks. Tsaka events place, yung di mo pa yung events place, meron na rin. Oo. True, Palagi true mo- sa pagkain ng nakatulong. Palagi mo, Amanda, ba't ka nagtagumpay? Si dedication ko na rin, tsaka yung innovate, dapat hindi pwedeng ma-stuck lang yung isip mo sa isa. Kailangan, kasi dami ng competitor ngayon, from time to time, mag-isip ka ng iba't ibang pwedeng gawin o iba idagdag. Kasi nga, katulad nung sa Bagoong, dati isa lang ako doon sa Bataan o nagbobote. Ngayon, ang dami na. So, kailangan lagi kang mag-isip ng one step ahead ka sa mga competitor. Kasi before, wala naman akong hasap. And dami na nagbago. Sabi ko, kailangan magkahasap ako para wider market. Yung nag-isip ako ng mag-level up. Kasi di mo naman kaya, kasi di kami mga entrepreneur. Ano bang alam namin sa mga ganyan? Kaya through the help of mga agencies natin sa government, silang tumutulong sa amin yung mga process. Paano? Kailan maging masunurin ka rin? Kasi yung iba, pagka nakumikita na, stop na doon. Kumikita na ako, bakit kailangan pa? Magbabayad pa ako ng BIR, magbabayad pa ako ng ganito. Kumikita naman. Kailangan hanggang doon lang sila. Unlike kung halimbawa sundin mo yung talagang tamang process, hindi lang ito ang mararating. Mas tatas. Alam nyo, si Amanda ay isa pong ehemplo no, ng isang may bahay. Wala po siyang business background. Pero isipin nyo, sa maliit na puhunan, ngayon milyonarya na siya. Pero ginamit niya ang ating pamahalaan. Siya po, tinawag niya ang sarili niya na DTI baby from the very beginning. Ano ba ang pwedeng
mangyari sa buhay ninyo at negosyo kapag tinulungan kayo ng DTI? At para alamin kung ano ba ang negosyo centers at paano ito makatutulong sa inyo, kasama natin ngayon ang Regional Director ng Negosyo Center Region 4A, si Miss Maris Argente. Maris, wow, ito ay isang success story. Tinawag niya ang sarili niya na DTI baby from the very beginning. Ano ba ang kaibahan kapag pumasok na ang DTI early on sa isang negosyo? Pagka po kami ay siyang unang pinuntahan ng ating magnenegosyo, ang una po naming may itulong sa kanya ay kaalaman tungkol sa kinakailangang pagrerehistro. Kasi una po doon ay yung kanyang business name. Kasi kung para kay ma'am ay katangi-tangi ang pangalang Amandas, yun po ay magiging kanyang proprietary interest po niya, yung kanyang business. So, gusto po namin matulungan siya sa pagnenegosyo sa pamagitan ng pagrerehistro ng kanyang business name. So, yan po ang unang maitulong ng negosyo center sa kanya. Meron po kami doong mga business counselors na pwede pong mag-assist sa kanya. Meron din po kami doong ilang equipment, pwede pong mag-online ng ating pong entrepreneur. Kung hindi naman po kaya ang online, halimbawa po ay senior citizen o kaya po may konting disability, i-assist po namin siya para siya makapagrehistro. Pwede din po, after ng kanyang business name registration, ay siya po ay makapag-register as a Barangay Micro Business Enterprise. Pwede din po niya yung gawin sa atin pong negosyo center. Tutulungan din po siya ng ating business counselor doon. At syempre po, kami na po yung maaari nating sabihing facilitator, coordinator para po sa ating mga entrepreneurs. Saan ba sila sunod na pupunta? Ano ba yung mga responsibilidad nila pag magsisimula ng negosyo? Maliit lamang po ako, nakakatakot po yatang magnegosyo. So, nandun na po yung aming primary advisory counseling services for our entrepreneurs. And then, parang meron po silang pwedeng laging puntahan na isang center na ito po ay kalimitan ay nasa sa atin pong mga local government units. Ang ilan po ay nasa sa mga universities or sa ilan pong associations natin na nakipag-partner po sa amin sa DTI. Alam mo, Maris, sa mga nanonood ngayon, marami ang ilan siguro ilag. Iniisip nila, ay gobyerno yan, wala akong mapapala dyan. Pero pinatunayan ng kwento ni Amanda na ang DTI Bataan ay isang example na una, proactive, working ang ahensya ng gobyerno. Right? Anong masasabi nyo sa mga nagsisimulang maliliit na iniisip nila, hindi ako papansinin ng DTI? Subukan po nilang pumunta sa aming mga negosyo centers. Alam nyo po, talaga naghahanap kami ng mga matutulungan. Gusto po namin laging may ma-discover na mga kliyente. Kahit nga po hindi pa sila ready magnegosyo, nag-iisip pa lang sila na maging isang negosyante sa banda-banda riyan, pwede na po silang mag-get in touch with our negosyo centers kasi doon po meron po doong mga information about training opportunities para sa ma-enhance ang kanilang business idea or they want to know about how to really go about it to business. So, meron po kami niyang mga schedules, not just DTI schedules, but the schedules of our partners, other partners. Kapag binalikan natin, no, kasi ang ganda ng partnership ninyo, ano ang ginawa ng DTI step by step, bukod na ito sa name registration, compliance, anong nagawa ninyo para mapalaki ang negosyo ni Amanda? And how was Amanda bilang entrepreneur? Kasi cooperative rin siya. So, sa tulad po ni Ma'am Amanda, pag nalaman po namin na meron, kuminsan po, pag pumunta sila kasi sa aming negosyo center, may dala pa silang sample ng produkto. So, doon na po nagsisimula yung usapan na
gusto ko pang ma-improve po sana itong aking itsura ng aking produkto. So, i-advise na po siya ng business counselor na kung willing siyang mag-undergo ng training. Ano pong training yon? Itatanong ng kliyente. Sasabihin po namin, yon ay tungkol doon sa product development, pwede pong ma-improve yung packaging, pwede pong ayusin yung design, pwede pong ayusin din yung timpla. Kasi lalo po pagka food, o anything po na nilalapat po natin sa ating balat, halimbawa, sa ating mong katawan, kinakailangan po iyon ay mag-undergo din ng mga testing. So, pinaliliwanag po yun agad sa ating entrepreneur. Oo. So, Amanda, nag-training ka noon. Yes. Pero sumali ka rin ba doon sa auto program Yes po. ng DTI? Auto po ako ng Bataan, ng Oo. Balanga. At nakatulong ba yun talaga? Yes po. Sa anong paraan? Kasi pag sinabi, di ba, one town, one product, so na-involve yung LGU namin. Hindi lang DTI, pati LGU kasi since one town, one product. Yun. Maraming development na nangyari kasi nga, mas lumaki nag-wider ang market namin. Kasi nga, tulong-tulong na yung lahat ng Oo. government. Ang DTI kasi maraming trade fair. Yes. So, iniisip ng ilan, talaga bang nakakatulong ang trade fair? Ikaw, out of experience. Yes po. Nakilala ko yung mga institutional buyers ko through the trade fair. Kasi hindi naman na makikilala ng mga yan. Sino ba yung Amanda's, compared sa ibang brand din na yung may mga pangalan. Talaga nakita lang nila, natikman sa mga trade fairs talaga. Oo. Malaking tulong, last especially nung pandemic, di ba? DTI din na sumalba sa amin. Wow. Dito sa Makati. Ikwento mo yon nung pandemic, DTI ang sumalba sa inyo. Sa paanong paraan? Dito po, every week, nagkakaroon ng DTI dito ng trade fair dito sa Makati, sa main office. Nandyan, pinagbebenta kami during that pandemic. Yun ang parang naging market din namin yun. Isang napakalaking tulong. Kasi bawal lumabas, bawal doon lang kami, dito lang kami nagbebenta sa Makati. Oo. This is a success story, truly. And ito'y isang resulta, ng proactiveness ng entrepreneur at ng gobyerno. Right? So sa mga nakikinig ngayon, Maurice, yung mga gustong lumapit sa negosyo centers, ano ang dapat nilang ihanda? Una po, kung kayo po ay magre-rehistro, kinakailangan para po sa inyong business name, meron na po kayong 3 hanggang 5 na inyong iniisip dahil baka po yung inyong gusto, hindi pala pwede na, may nauna na. Ano po? Pangalawa naman, sana meron din kayong dalang sample ng inyong pong produkto para makita po natin kung ano pa po yung gusto nyong maging mapalago. Paano nyo pa gustong palakihin yung inyong produkto. O kaya po ay kayo nasa linya naman ng serbisyo, bigyan nyo lang po kami ng idea kung ano po yung gusto nyo pang ma-achieve para sa inyong negosyo. Kung kayo po naman ay nangangailangan din ng tulong pinansyal, meron din po kaming mga maaaring ibigay sa inyong information kung saan-saan po naroon ang mga lending windows, programs ng atin din pong ibang mga ahensya, ating pong local government units and other partners in government. At bawat bayan may negosyo center na. Opo. Right? Every town, every city, every munisipyo ba? Every munisipyo po. Meron. Oo. We are 453 negosyo centers nationwide po as of April of this year. So, meron kang makahanap. Okay. Amanda, nung huli kitang nakausap, sinabi mo, yung iba dyan may ganda. May, may iba silang puhunan. Ako wala. Natatandaan ko yun. Mahirap kami. Ano magiging puhunan ko? Wala. Hindi naman ako gandaan para maging puhunan ko yung ganda ko, di ba? Ba't mo nasabi yan nun? At ano ang gusto mong sabihin ngayon sa mga nanunood sa'yo in terms of that same struggle that you went through? Kasi nga kasi natanim na sa isip ko na wala ka nang pera, tapos hindi ka pa makagandahan, wala kang choice. Parang hindi ka makapamili. O di magpayaman ka. Ito na sila ngayon, nakapila, di ba? Nakapila talaga. Hindi naman, joke lang. At ang gusto ko sa'yo, talagang may sense of humor ka. Hindi kasi ko noon siyempre na-experience ko. Hindi ka naman pinapansin. Pag wala kang pera, hindi ka papansin. Tapos hindi ka pa maganda. Kung maganda ka, may pera, okay lang. Pagka sabi ko, luckily, medyo may konti, nabigyan.
Sabi ko yung nagamitin ko. Tapos plus yung negosyo, kasi nakita ko yung hirap ng magulang ko since single parent talaga. Byuda siya nung 5 years old, nung 5 days old pa lang ako namatay na yung father ko. So siya, nakita ko hirap niya, sabi ko, ito na lang. Since ito yung, hindi ko na kailangang pag-aralan ng mabuti kasi nga, aware ako nandito na ako namulat, malit pa ako namulat na ako sa isda, sa bagoong, alam ko nang patakbuhin niya na So sabi ko, ito na lang, at least ini-enjoy ko pa. Yun ang importante kasi nung malit ako, hindi ko naranasan yatang maglaro Kasi nandun na ako, tumutulong na ako sa nanay ko na magsalansan ng mga tapa, malit pa ako, elementary. Kaya sabi ko, ito na lang. Yun nga lang sa kanila, traditional pa rin. Alam mo na, may mga tatanda nung araw, medyo masyado silang traditional. Hindi sila mag-level up. Pag that time, pagkabataan ko, talagang, level up ka. Siyempre, gusto mo kaya, sige, ito na si DTI, packaging, ganyan, dyaryo-dyaryo, naging bawal ang dyaryo. Ito, styro namin, pinavacuum, tapos yung mga ganyan. Nung araw, wala naman sa lugar namin walang ganyan. Akong first doon sa lugar namin. Pero ang Ngayon, malinaw marami na. dito, Amanda, kasi bilang babae, mahirap sa babae ang maging mahirap. Yun ang totoo. Napakahirap po para sa isang babae na siya ay mahirap. Yes. Kaya napakaganda ng kwento mo. Wala kang choice Wala kang choice. At ngayon, Kaya may nakapila na choosy ka sila. na. Ngayon? Choosy ka na. Choosy ka na. Alright. Thank you so much, Amanda. Sana maging inspirasyon ka sa joke lang yung napakaraming iba. na nanonood ngayon, hindi yun joke. Totoo yan, di ba? Wala tayong choice. We have to do it. Maraming salamat sa iyo, Amanda. Ikaw ang tunay na ehemplo sa pagiging asensado. Imagine, nagsimula lang noon sa bangketa, ngayon may malaki ng commissary at choosy na po siya. Mga ka-asenso, tandaan po ninyo, wala sa laki ng kapital ang pagiging matagumpay na negosyante. Hindi porket naglabas kayo ng malaking pera, eto, sigurado na kayo sa kita. Pero katulad ng tinapa at tuyo, gaano man ito kasimple, pero kapag kalidad at world class ang pagkakagawa, naku po, sure akong babalik-balikan kayo ng inyong customers. Muli po, ako si Karen Davila at ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Ascenso